Maliit na kabutihan, pero sapat na para mabunot ako mula sa nakasanayang kong pagtitiis. Minsan, noong gabi, may nagtangkang harapin sa amin sa gilid ng kalsada, mga lalaking sumisigaw dahil may bali-balitang nasagasaan ng kambing ni Manggardo. Lumaki ang isip ng mga tao sa simpleng bulong-bulungan. Nagulat ako nang makita si Gimo na nakatayo sa gitna, may dalang tangkay ng damo at mukha na tila walang ginaw o inalab, pero kumilos para ipagtanggol ako ng may isang matandang lalaki ang umusig. "Anong ginagawa mo dyan, Maya? Pumikit ka na lang kung wala kang alam," sabi ng isa. Hindi ako humingi ng awa, sumakay ang dugo ko. Pero may nagulat. Tahimik na lumapit si Gimo at inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Hindi marunong magsalita, pero ang tingin niya parang nagbabawal sa kanila. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagtingin ko sa kanya ng higit pa sa pagkakaibigan. Nagumpisa na lang, parang pagkabigla. Napansin ko ang mga maliliit na bagay. Ang paraan niya ng pag-aalaga sa kambing, ang pagpunas niya ng alikabok sa mesa ng kubo ko, ang paghahatid niya ng bulaklak na nakolekta mula sa bundok. Hindi siya marunong magbigay ng pangako, pero sinimulan niyang mag-alaga ng pangarap na hindi ko inakala para sa akin. Unti-unti, naramdaman kong may nagbabago sa loob ko. Nagiging malambot ako. Hindi ko inakala na matapos ang lahat ng nangyari sa akin, may matatawag pa rin akong parang tahanan sa ibang tao. Sa araw-araw na iyon, naging sandigan ko si Nardo, kaibigan sa kabataan at parang kuya na lagi kong sinisiguro. Siya yung tipo na hindi kumakibo kapag may gulo, agad na kumikilos. Kung may nangyari mula sa panahon ng batang araw hanggang sa pagtanda namin, si Nardo ang palagi kong tinatawagan. Sila si Nardo at si Gimo ang naging dalawang haligi ng mundong unti-unti kong pinapagkatiwalaan. Si Nardo para sa seguridad, si Gimo para sa kalmado na hindi ko inakala na kailangan ko. At dahil sa mga simpleng bagay na iyon, nagkaroon ako ng pag-asa. Baka pwedeng gumaling ang piraso sa loob ng akin, pero ang baryo ay may sariling hukom. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa mga kambing na nawawala. Unang beses, may kambing na nawasak sa paligid. Segundo, may manok na natuklaw ng walang bakas ng tao. Maliit lang ang aming baryo, madaling mag-ikot ang tsismis. Dito nagsimula ang pagbubuhos ng takot. May aswang, nasa bundok yan, sabi ni Manggardo sa tapat ng tindahan, may kasamang kamao at panunukso. Si Aling Florena, nakilala dahil lagi siyang may kwento ng mga hindi magagandang pangyayari at parang laging may alam, sumilip ng may ngiting may tinatago. Nakikita ko na ang ganitong senyales noon pa, bulong niya, at ang mga matatanda ay mabilis na nagtutugma ng mga karanasan nila sa kanyang sinasabi. Kung may isang bagay na napagtanda ko noon, iyon ay ang baryo namin ay madaling magbago ng mukha kapag may takot. Ang mga kapitbahay na kagaya natin ay nagiging mga hukom at tagapataw ng hatol. At sa gitna ng lahat ng iyan, may isang tahimik na lalaki na unti-unting napupunta sa sentro ng usapan. Si Gimo. Hindi ko agad pinansin na may mga mata ng tao na nakapako sa kanya ng mas matindi kaysa sa dati. Bawat pag-ikot niya sa kalsada, tila may mga usap-usapan na sumusunod sa kanya. Mga tingin ng pagkaduda, ng pagkasuklam, niyurakan ng hindi inaakusahan. Nag-umpisa silang magtanong ng tahimik, bakit laging mag-isa? Bakit laging nauuhaw sa gabi? May ilan na nagdadala ng mas malalim na akusasyon. Nakikita mo ba ang mata? Mapula, may kakaiba. Ang salitang aswang ay kumalat na parang apoy na inihiga sa tuyong damo. Minsan nagpatawag ng pulong ang mga nagkakahiwalay na leader ng barangay. Si Kuya Berting, si Manggardo at si Ate Nelia. Doble sila sa ingay na may kasamang takot. Pinalibutan nila ang kubo ng elders at mga nanonood at doon nagsimula ang tunay na pagkalat ng takot na hindi na mapigilan. Nahanap ko silang nag-uusap tungkol sa ebidensya, mga bahagi ng buto na natagpuan, mga bakas sa lupa at mga kwento ng gabi. Hanggat walang matibay na ebidensya, huwag agad magbato ng bato, sabi ng ilan. Pero tila mahirap pigilan ang damdamin. Nakita ko sa mga mukha nila ang pagnanais na may iuukit na kasalukuyang katotohanan. Nandoon ako ng unang pagkakataon na pinaghinalaan si Timo ng lantaran. May sumigaw mula sa gitna ng pulong. Ayun! May tumira sa kubo niya kagabi. May tumayo na nag-aalangan, may nagdagdag, at bago pa namin mapigilan ang sarili, may kumalat na plano sa isip ng iba. Iimbestigahan ang kubo.
Marami ang nagpunta, may dala-dala ng mga apoy, latag at hindi pagkakaunamaan. Ako'y napuno ng takot, hindi dahil kay Gimo, kundi dahil alam ko na kapag ang mga tao ay natatakot, hindi na sila nag-iisip ng tama. Hindi ko inakala na darating ang araw na pupuntahan ko ang kubo ni Gimo sa gabi. Hindi ko inakala na kami uli ni Gimo ang magtatagpo sa dilim. Ngulit nangyari iyon. Pumunta ako dahil gusto kong tiyakin ang nararamdaman ko. Tumulog siya sa labas ng kubo, nakasandal sa isang piraso ng kahoy, at nang lumapit ako, nagtama ang aming mga mata. May mga marka sa mukha niya, mga gasgas na hindi niya agad ipinaliwanag. May pumasok sa akin kagabi. Parang nagbubulong lang siya. Umupo lang kami sa tahimik, at doon, sa ilalim ng malamlam na buwan, inabot niya ang kamay niya sa akin at hinawakan. Hindi ko inaasahan ang nangyari pagkatapos. Ilang gabi ang dumaan na kami ay nagkasama. Minsan tahimik lang kaming nakaupo, minsan nag-uusap tungkol sa simpleng buhay. At unti-unti, ang mga bagay na lagi kong inakala na hindi na mauulit sa akin, pagkatiwasa sa loob ng isa pang tao, nagsimulang bumalik. May mga sandali kung kailan hindi kami kailangan magsalita. Sapat na ang kaway na hindi nagbubukas ng sugat. Nagsimula akong makita ang kanya-kanyang pag-usbo ng pagkalambot sa akin. Napapansin ko na iniisip ko kung paano magluluto para sa kanya, kung paano alagaan ang sugat sa kanyang kamay. Ang simpleng pag-aalaga ay nagbukas ng pintuan sa isang bagay ng matagal ko nang itinago. Ngunit hindi mawawala ang chismis. Habang lumalalim ang gabi, lumalala rin ang sinasabi sa baryo. Lumabas siya ng gabi, may nakakita siyang kumakain ng kambing. May mga taong nagpatingin na nagkukubli, mga matang punong-puno ng pag-aalinlangan, at may ilan na tuwirang nagsasabing dapat na siyang habulin. Si Aling Florena ay parang naging sentro ng usapan. Madalas siyang pumapako sa sulok, at kapag tumingin ka sa kanyang mukha, parang alam niya ang mga sikreto ng mundo. Dati, nakita ko ang ganitong gawain. Sabi niya madalas, may mapait na ngiti. Madali siyang paniwalaan ng iba dahil may abakada na tila laging may hawak siyang mga ebidensya. Ang mga salita niya ay parang lason, kumakalat at sumisira. Isang gabi nagising ako sa sigaw. Hindi karaniwang sigaw lang iyon. May timpla ito ng pagkabigla at takot. Hinabol ko si Nardo at sabay kaming lumabas, dala ang anumang maaaring magamit na ilawan. May nagtatangis na 3 bahay ang layo. Si Manggardo ay humahagulgol dahil nawawala ang kambing niya. May dugo sa lupa. Nagmadali kaming pumunta sa pinagmulan ng pagungos. Doon ko siya nakita. Doon, sa liwanag ng buwan, may isang bagay na kumikilo sa harap ng kawayang bakod. May maliliit na butil ng dugo sa paligid. Hindi ko pinalapos ang imahe para maging malinaw. Nakita ko ang balahibo na parang naburahan, ang pagkakayod sa damo, at may isang piraso ng karne na nawala. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa utak ko, pero nakita ko rin si Gimo na malapit, may bahagyang dugo sa labi niya. Hindi ito mukhang isang ordinaryong pagpila ng dugo. May kakaiba sa kilos niya. Tila nagmamadali siya at nang makita kami, nagulantang. Sumigaw ang isa sa grupo. Aso mo yun! Sino ba ang may kasalanan? Aswang yan! Umaho ng aking puso at nakita ang pagtalon ng mga tao. Ilang lumapit ng matulin at may dalang kahoy, ilawan at pagkamuhi. Sa mundo namin kapag nakita mo ang iisang senyales, mabilis nang maglabas ng hatol. Hindi ko alam kung bakit naniniwala agad ang marami. Bahagya ko nakita lang. Pero may mga taong nagtutulak ng kanilang sariling takot sa iba. Doon mismo, may sumagad na tanong na umusbong sa aking isipan. Sino ba talaga ang aswang? Hindi ko agad pinatawad ang sarili dahil sa naramdaman kong pangamba. May bahagi sa loob ko na nagsabing, dapat mo na siyang iiwan. Pero may mas malakas na tinig na nagsasabing, hindi ganyan si Gimo. Hindi siya nanakit ng tao. At iyon ang pinili kong sundin. Hindi dahil sa katapangan, kundi dahil sa pagkilala ko sa mabuti sa mga maliliit na bagay niya. Pinili kong maniwala na ang opinyon ng karamihan ay hindi palaging tama. Ngunit ang baryo ay hindi basta-basta nagtatapos. May kumalat na usap-usapan at may mga taong hindi mapipigilan maghasik ng poot. Sumunod na umaga ay puno ng panawagang pagtitipon. Nagpasya ang mga matatanda na kailangang malaman ang katotohanan at pinapanta ang sino man na may alam para magsabi. Si Manggardo, si Kuya Berting at si Ate Nelia ay naglabas ng kanilang sariling mga haka-haka at may mga nagnangalit na tinig sa likod. May mga nagmumungkahi ng pag-iimbestiga ng iba. Bubuksan natin ang kubo niya. Kung wala siyang ebidensya, malilinis ang pangalan niya. Kung may nakita, agad siyang mapapahamak.
May mga nagsasabing huwag magmadali at may mga mata rin naglalagablab sa galit. Sa gitna ng lahat ng ito, ako ang nagulat sa sarili ko. Ako ang sumigaw upang ipagtanggol siya. Tumayo ako at naglabas ng lahat ng naramdaman ko. Huwag niyong husgahan agad. Nakita namin siya sa bundok, nag-aalaga. Hindi siya maninira sa tao. Napakabigat ng mga titig sa akin. May ilan na tumatawa, may ilan na nagbaliw sa galit. Ngunit may ilan ding lumapit at nagtanong ng mahinahon. Hindi madali. Alam ko na kapag sinabi mo ang totoo laban sa karamihan, madalas ikaw ang nagiging target. Ngunit iyon ang ginawa ko. Inako ko, nagtiwala ako. Ilang araw ang lumipas na puno ng pag-uusisa. Nagpunta ang ilang taga-baryo sa kubo ni Gimo. May dala silang ilawan, may dala ring galit. Hindi niya ginawang hadlang ang kanilang pag-aakyat. Dumating lang siya sa harap at bumaba ang katawan niya na parang nagbabalisa. Nilapitan siya at sinimulan ang mga tanong. Sa harap ng karamihan, piniling tumayo si Gimo at humarap. Hindi siya nagsalita ng mahabang kwento. Umiling-iling siya, huminga at saka sinabing, "Oo, ako'y aswang." Kung may isang bagay na hindi ko inaasahan, iyon ang kanyang pag-amin. Gulat ang mukha ng karamihan. May mga umiiyak, may mga nagsigaw, may mga nagbuntong hininga sa pagkadismaya. Nakatingin ako sa kanya ng malalim. Tila hindi siya marahas habang sinasabi iyon. Pero hindi ako naninakit ng tao. Dagdag pa niya, mabagal at tahimik. Ako'y kumakain ng hayop. Hindi ko alam kung bakit ako ganito at hindi ko kailanmang pinili na sakta ng tao. Tila may hangganan sa mga salita niya. May katapatan sa boses. Hindi ko kilala na iba pa akong maaaring pilitin na paniwalaan, pero may nabuo sa dibdib ko ang isang kalituhan. Kung totoong aswang siya, bakit siya ang nagligtas sa akin noong tinakot at hindi siya ang nangaabuso? Bakit siya ang nagbigay ng payong noong umulan? Kung may marka man sa kanya, bakit ang mga gawa niya ay pabor sa buhay at hindi sa pagpatay? Sobrang hinihingal ako sa emosyon. May pagkagulat, may pag-ibig, may takot. Hindi madali ang sitwasyon. Rasa ng puso ko ang naiipit sa pagitan ng puot ng iba at ng katahimikan ni Gimo. Lumakas ang tensyon sa baryo. Ang mga pangamba ay nag-igting at ang mga madla ay nag-iisip ang paraan para magpataw ng hustisya. May ilan na nagsabing kailangan siyang itaboy. May mga nagsabi na dapat pagpaguran ang katotohanan. Nakita ko si Nardo na nagmamarka ng pag-aalala. Hinding-hindi siya susuko sa akin at sa pagkakataong iyon ay umalay siya sa akin ng mahigpit. Hindi siyang halimaw, Maya, bulong niya, at niyakap niya ako na para bang wala na siyang ibang mapipiling gawin kundi protektahan ako. Pero ang banyagang galit ay hindi madaling pigilin. Isang gabi, nanibago na kami ng may marinig na sigaw at sunog. Lumabas kami at nakita na ang kubo ni Gimo ay naglalagablab. May kulay kahelang mga dingding, usok na sumasayaw sa hangin at ang amoy ng nasusunog na paputok ay pumupuno sa amihan. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyari iyon? Sino ang magpapasindak? May halimaw ba sa amin na kinakailangang palayasin? Pinahinto ng mga tao ang ginagawa at may mga nagsigaw na parang ng mga hukom. Hindi ko alam kung sino ang unang nagdala ng posporo, ngunit alam ko kung sino ang damdamin ko, pagkamangha at pagbibigay sala. Nandoon kami ni Gimo sa harap ng apoy. Siya'y parang hindi makapaniwala sa nangyayari. May ilang tumakbo papalayo ng may ilaw sa kanilang mga kamay at may mga umupo sa distansya na may balak na manood ng kahihinatnan. Sinubukan kong abutin ang kamay niya. Hinawakan niya ang mga daliri ko na nanginginig. Huwag, tinig niya lang. May pakiusap. Mulit ang apelyido ng baryo na nagbabanta at nagbabatikos ay hindi na napipigil. May mga matang galit na naghahanap ng hustisya at sa paniniwala nila, ito ang paraan. Hindi ko nais na isipin na ako ang may kasalanan. Pero nang tumakbo ako papalapit para pigilin ang ilan, nadama ko ang init sa balikat ko. May mga taong kumikilos hindi dahil sa tama, kundi dahil sa takot. At iyon ang pinakamalupit. Kapag ang takot ang naguutos, ang karunungan ay nawawala. Lumaki ang apoy at parang unti-unting sinisindihan nila ang mga alaala ng paniniwala nila sa kahapon. Ang kubo ni Gimo ay unti-unting nawawala sa liwanag ng umaga. Hindi ako makapaniwala habang nanunood. Marami ang nagtaas ng kamay. May mga babaeng umiiyak at may mga lalaking nagmumura.
Sabi nila, ito ang kailangan nating gawin para hindi na siya makapinsala. Nakaramdam ako ng pagkawasak. Hindi ko inakala na darating ang sandali na tutindig ako sa harap ng pagsusunog ng kubo ng taong minahal ko at tatayo ang mga tao bilang hukom. Nang nasimula ng pagsusunog, may lumapit sa akin si Nardo at mahigpit akong niyakap. Maya, lumayo ka, sabi niya. Pumayag ako, ngunit hindi iyon ang nag-ayos sa damdamin ko. Bumagsak ang buong mundo ko sa isang segundo. Naririnig ko ang mga nataingang tinig ni Gimo, ang pag-untog ng kahoy, ang pag-into ng apoy. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng puso niya. Hindi ko narinig ang kanyang pag-iyak, ngunit naramdaman ko ang kapit niyang kamay humina. Maya, tumigil ka. Breathe. Ngunit sa pagkaunti ng apoy, may natirang maliit na pakiramdam. Ang pagbabalik loob, ang guilt, at ang pagkakabuhol ng pag-ibig at takot. Hindi ko inakala na ang pagiging minarkahan ay magiging ilan sa pinakamalaking dahilan para ako'y tumayo at lumaban. Hindi para iwasan ang insidente, kundi para ipagtanggol ang isa na minahal ko sa gitna ng pag-aalipusta. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang aming mga sugat. Marami pa ang hindi nalinaw. Sino nga ba ang tunay na nanghihimasok sa amin? At bakit tila ang takot ang nagiging batayan ng hustisya? Sa malungkot na umaga, habang ang abo ay paunti-unti nang natututunaw sa simoy ng hangin, nakaupo kami ni Nardo malapit sa lupa kung saan dati nakatayo ang kubo. Ang mga matatanda ay nagtatagisan ng mga dahilan at ang iba ay nag-iisip ng mga solusyon. Ako'y napuno ng bigat. Hindi dahil natapos ang apoy, kundi dahil nagsimulang maglaho ang mga tanong at dumami ang mga sagot na hindi ko matanggap. Hindi tapos ang usapan, may mga nagmamasid pa rin sa dilim ng punso. May mga taong nakangiti ng may halong pag-asa dahil sa kanilang nagawa. May mga nagtataka, ano ang susunod? At sa gitna ng gulo na iyon, may isang maliit na boses sa loob ko ang nagsabi, hindi ito ang katapusan ng lahat. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan, hindi dahil ang para sa akin, kundi para sa mga taong nagtiwala at nangangalap ng pag-asa na maliligtas ang aming baryo mula sa takot. Nandoon ako, nakaupo, nagdaramdam at humihinga ng mabigat. Ang apoy ay nawala na, pumalit ang katahimikan na may halong pag-iyak. Pero sa aking puso, ang apoy ay nananatiling buhay, hindi dahil sa apoy ng kahoy, kundi sa apoy ng paninindigan at pagsisisi. Alam kong kailangan kong patunayan ang isang bagay. Hindi lahat ng nakikita mo sa dilim ang dapat mong yakapin bilang katotohanan at hindi rin lahat ng tahimik ay dapat husgahan. Hindi pa tapos ang aming kwento, ngulit doon sa abo ng kubo, nagsimulang mabuo sa akin ang isang bagong kutob. May nagbabantang iba pa, hindi si Gimo. At bago ko maisipan iyon ng lubos, napuno ako ng takot at pagnanasang protektahan ang taong pinili kong mahalin, kahit gaano pa ito ipinagbabawal sa karamihan. May sumunod na pagkakat ng gabi pagkatapos ng abo ng kubo. Hindi nagtagal, naging malinaw na hindi natigil ang panganib. Isang umaga, may narating sa amin na balita na hindi ko makalimutan. Binidaan si Kuya Berting. Hindi siya natumba dahil sa tinatawag nilang pagkakanulo ng konsensya. Tinamaan siya sa lihim, sa isang paraan na nag-iwan ng marka sa kanyang balat at puso. Hindi ko ilalarawan ng detalyado ang nasaksihan niya. Hindi dahil tinatago ko, kundi dahil ayaw kong gawing palabas ang hirap ng isang tao. Ang alam ko lang, nag-iwan iyon ng takot sa amin na iba sa dati. Ang baryo, na kanina pa punong-puno ng galit at paghuhusga, ngayon nabalot ng panibagong kilabot. May kumalat na kwento na may isang matandang babae na palihim na lumilibot tuwing gabi, na may mga kalapati o paru-paro na nagliliparan sa paligid niya kapag siya ay naglalakad. May nakita ring residente na nagsabing nang mabilisan ng pag-ikot ng kanilang ilaw, may lumabas na parang usok na hunos at sumabog sa pagitan ng puno. May hugis na parang aban-aban ng isang lumang damit na umiikot-ikot. Ang sabi-sabing iyon ang una ko narinig na tumutukoy kay Aling Florena bilang posible.
Ilang bakas lang, mga himimay at isang piraso ng tela na tila nasunog sa isang gilid, may amoy pa ng usok ang mga ebidensya. Maliit, tila walang sapat na katibayan, pero sapat na para dagdagan ang takot. Hindi katulad ng dati, may ilan sa amin na nagduda sa mga dala ng takot. Ako, Nardo at si Gimo, tatlo kaming magkalapit, hindi pumayag na hayaang unahin kami ng pangamba. Mahal na mahal ko si Gimo, hindi para sa alamat ng pagiging aswang niya, kundi para sa paraan niyang nag-aalaga. At dahil minahal ko siya, pati takot ko ay nais kong ipaglaban. Hindi ako marunong magpasaway na wala lamang, pero hindi rin ako marunong tumingin ng baluktot kapag may mali. Kaya nang umakyat kami sa gubat, hindi kami nag-isa. May ilang kalalakihan na pumayag sumama at may ilan ding kababaihan na tinawag ni Nardo para tumulong maghanap ng mga bakas. Pinuntahan namin ang lugar kung saan huling nakita si Kuya Barting. Malapit sa sapa, may mga puting ulap ng hamog sa lupa. May mga ngipin ng hayop na nakakalat at isang piraso ng tela na tila naipit sa isang sanga. May pakiramdam akong ibang-iba ang amoy ng hangin doon. Parang may halong matandang pulbos at isang matapang na tunog sa likod ng mga dahon na hindi ko mauunawaan kung tunog ba ng ibon o ang pag-ungol ng isang tao. Naglakad kami ng tahimik. Sa gitna ng paghahanap may nakita kami, mga kulubot na kuko na nakagaspang sa lupa. May maliit na dumi at tila may natanggal na balat sa isang bahagi ng sanga. Hindi ito katulad ng iyong bakante, hindi ito gawa ng mga hayop lang. Itinaas ni Nardo ang kamay at tumingin sa akin. Ang lapit nito sa kubo ni Florena, sabi niya na parang hindi matatahimik. Hindi kami nagbigay ng hatol sa isang saglit. Bawat pag-ikot ng mata ay may kasamang pag-iingat. Umupo kami sa gilid ng ilog nang dumating si Gimo. May dalang maliit na lampara at sa liwanag nito may nakita akong kakaiba. Ang kanyang mga daliri na dati pa naging mahinahon ay may bahagyang puti-puting marka. Tila pagkatuyo, tila usok. Hindi siya nagsalita ng una, ngulit alam kong may sasabihin siya kapag handa na. Nang kami ay naglakad papunta sa bahay ni Aling Florena, naramdaman kong tumitibok ang dibdib ko ng mabilis. Ngulit hindi ito takot lamang, ito ang piga ng responsibilidad. Kung mali kami, hindi lang ang aming buhay ang nakataya, ang pamayanan namin ang posibleng masira. Nang marating namin ang maliit na kubo ni Aling Florena na puno ito ng mga tao. Ang mukha niya ay mukhang panay ang ngiti, ang uri ng ngiti na alam mong maipinagtatago. Pinagmasdan niya kami na parang mga aklat na binubuksan. Aniya, ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong niya, ngunit may kasamang panunukso. May ilang tumayo para magreklamo at isang babae ang nagsapi ng mataas. Sirang ulo to, puno ng mga usapan. Bakit may mga bakas dito, Lola? May kumalat ng ingay, may tila galit. Ngulit nang lumapit kami ni Gimo, tahimik lang siyang tumingin. Naalala ko ang isang gabi na tahimik kami ni Gimo sa ilalim ng buwan. Hindi niya iniba ang kanyang tindig kahit nang delikado ang usapan. Kaya nang nag-usad kami papalapit kay Florena, alam kong may ibubunyag ang mga mata niya. Hindi kita inaalipin, mahina niyang bulong. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mas mahigpit at dahan-dahan kaming lumapit. Tingnan natin ang maayos, sabi ko. Gusto kong pakinggan muna ang paliwanag at kung may mali ay harapin ito ng maayos. Lumipas ang ilang sandali at nagsimulang magsabog ng mga tanong ang mga tao. Pinilit ng ilan na buksan ni Florena ang kanyang bahay at sa loob nito ay may mga lumang gamit, mga buntong lumang kutsyon, mga palayok at marami pang iba. Sa isang sulok, may isang lumang aban-aban na tila gawa sa balahibo ng mga ibon at pilkugis. Nang kinurot ni Nardo, may nalaglag na maliit na perlas na may bahid na itim, isang maliit na butil na kumislap ng may kakaibang liwanag sa ilalim ng araw. May kumalat na bulong, iyan ang ginagamit niya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, pero ramdam ko na umiikot ang lahat sa isang bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Umalis kami na hindi pa tapos ang usapan. Ngulit sa paglipas ng oras, may dumating na bagong ulat. Isang ilang kabahayan sa kabilang bahagi ng baryo ang nilabastangan. May mga bakas at bahaging nasira at may isang matandang inang na nagmakaawa na nakita niya ang isang babaeng naglalakad sa dagat ng gabi. Ang pagkakakilanlan na pareho kay Aling Florena. Hindi ito basta-bastang tsismis na humina. Parang bagong patunay na may banta pa sa paligid. Doon nagsimula ang pagigting. Ang konsepto na aswang ay muling nagigting sa isip ng bawat isa. Ngunit ako, sa aking puso,
ay hindi nagbago ng paninindigan, hindi dahil tinatakpan ko ang katotohanan, kundi dahil napag-alaman kong hindi lahat ng banta ay kung sino ang ipinagpapalagay ng karamihan. May iba pang dapat tingnan. Hindi ko maikakailan na may takot pa rin ako. Takot na kung mali ang aking pahiwatig, maaari naming masakpan ng inosenteng tao. Takot na kung hindi kami kikilos, baka may mas masaklap na mangyari. Ngunit alam ko rin na kung tututo ako sa pananakot, hindi ako titigil hanggat hindi naliligtas ang aming baryo. Napag-usapan namin na kailangan naming mag-imbestiga ng mas maayos, humawak ng ebidensya, huwag umasa sa umaagos na tsismis. At doon nagsimula ang aming desisyon na sundan ang mga bakas sa gabi sa pinakamalalim na bahagi ng gubat. Ang gabing iyon ay may kahalumigmigan. May alon ng lamig sa lupa at ang ilaw ng buwan ay tila may kakaibang liwanag. Malamlam ngunit malinaw. Naglakad kami ng maingat, nagdala ng mahahabang patpat para ipagtanggol ang sarili. Hindi kami naglalakbay ng may maraming tao, mas mapanganib yon. 3 lang, ako, Nardo at si Jimo. May kasama kaming 2 lalaki pang sumama ng kauwi, ngunit sila ay nasa likod na nagbabantay. Habang naglalakad kami, nakausap ko si Jimo ng bahan-dahan. Kung may makita kang kakaiba, sabihin mo agad, sabi ko. Nakatingin siya sa akin at may katiyakan sa mata niya, isang bagay na nagpapatibay sa akin na tama ang aking pinaniniwalaan. Sa gitna ng pag-akyat, napansin namin ang mga kakaibang bakas sa lupa, tila hindi lamang paa, kundi mga marka na parang nagkunyaring mga kuko. May mga pirasong pinanganga ng lupa at may isang piraso ng balat na nakabitin sa isang sanga, parang di nasabihang ebidensya lemisong pag-ikot. May parting na parang usok sa lupa at nang dahan-dahang sumunod kami, naramdaman kong may malamig na hangin na bumabalot sa katawan ko. Hindi ito ang uri ng malamig na dulot ng gabi, ito ang malamig na may kasamang pag-aalimpuyo ng isang nilalang na hindi natin gustong makita. Nakarating kami sa isang lumang punso na may lungga, parang lagusan. May amoy doon na hindi maipaliwanag sa simple naming salita. Hindi lang amoy ng hayop, may kasamang malalim na bagay na nagpapahiwatig ng pagnanasa. Nagpasya kaming sundan ng lungga at sa loob may nahanap kami, isang maliit na koleksyon ng butil-butil, mga naputol na panahi, piraso ng tela at isang maliit na palamuti na gawa sa buto. Nagkatinginan kami ng 2, hindi ito gawa ng ordinaryong hayop, ito ang ebidensya na kailangan namin. At sa aming pagtayo, may narinig kaming tunog, isang ungol na parang humahaplos ng hangin. Doon, sa hilom ng gubat, nakita namin ang anino. Hindi ito komplikatong bagay, isang matandang babae na namimitas ng anino sa pagitan ng 2 puno. Ang kanyang pagkilos ay mabagal at may kaluluwa, parang sinasadya ang bawat pag-ikot ng damit. Nang lumakad siya patungo sa amin, hindi namin nakita agad ang pagbabago. Biglang umusok ang paligid at ang anyo niya ay nagbago ng panandalian. Umusok ang anino at ang mga balahibo sa kanyang leeg ay naghubad-hubad. May mga pakpak na parang pilak ang kumilat. Sa isang sandali, nakita ko siya, isang sinaunang parang aban-aban na umiikot at lumilipad ng walang tunog. Nang bumalik ang kalangitan sa dati, siya ay isang matandang babae na nakangiti, isang ngiting puno ng kalungkutan at pagsisinangaling. Hindi ko matatapos ang pagtitiis sa panahong iyon. Tumayo si Jimo ng unti-unti. Alam kong may gagawin siya, hindi dahil sa pagnanais na patayin, kundi dahil may tungkulin siyang sundin bilang isang nilalang na alam ang kalikasan ng laban. Lumaban siya, hindi sa pamamagitan ng pag-usig ng guide, kundi sa pamamagitan ng pagprotekta. Ang laban ay mabilis at mabagsik, hindi para ipagdiwang, kundi para iligtas. Hindi ko naalala ang lahat ng mga galaw. Para sa akin, isa itong alon ng ingay. Ang pag-iyak ni Florena, ang tunog ng pag-ikot ng aban-aban, ang pagaspas ng mga paa, at ang biglang pag-iyak ni Gimo nang siya ay tinusok. Sa gitna ng talo, may isang bagay na bumagsak sa kanya, ang tinatawag nila na perlas sa punyal. Isang maliit na bato na kapag tumama ay nagdulot ng matinding pagdudurog sa kanyang lakas. Nakita ko ang dugo sa kanyang labi. Hindi ko nais ilarawan ng masyado at hindi ko rin nais gawing teleserye ang kanyang sugat. Ang alam ko lang, sugat siyang malalim at humina siya ng todo. Hindi ko lubos maisip kung paano ako nagsalba. Sa gitna ng balahiban at alikabok, nag-akit si Nardo nang wala pang pag-aatubili.
Siya ang tumulong na itulak pabalik si Florena at ang kanyang anyo. Nakita ko rin na may ilan sa mga kababayan namin na biglang sumulpot. May mga daladalang sanga, may mga dala ng apoy. Hindi ko ituturing na iyon ay isang pagpapataw ng hustisya. Ito ay isang desperadong pagtatangkang pigilan ang panganib. Sumigaw si Florena sa huling ulit at parang may luha na tinanggal sa kanyang mata. Ang pag-igting ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanya at paglaon, siya ay huminto. Ang gubat ay napuno ng katahimikan na parang nagmamarka ng pagtatapos. Nang humupa ang kaguluhan, nakita ko ang mukha ni Gimo. Pumupula, nanginginig, may mga linya ng pagod na hindi ko dati nakita. Hinawakan ko ang kamay niya, malamig pa ang balat, at napuno ako ng halo-halong damdamin. May takot, may pasasalamat, may galit, at higit sa lahat may labis na pagkabigla. Kaya na ba natin ito? Tanong ko na parang hindi ko alam ang tamang salita. Siya ay tumango na parang hindi makapaniwala sa sarili. Kinausap ko siya, mahina niyang sambit. Sinubukan ko, pero hindi na niya kinaya. Hindi ko alam kung paano siya nasaktan. Hindi ako nagtanong ng mas detalyado. Alam kong ang muling pagkagaling ay hindi man lamang sa pisikal. May pilat sa damdamin na kailangang paghilumin. Ang umagang sumunod ay tahimik at mapait. Dumating ang ilan sa mga matatanda sa baryo at nakita ang natitirang bakas ng labanan. Hindi ito naging madali. Ilan sa kanila ay umiiyak, ilan ay nagtataka kung ano ang tama at kung sino ang dapat sisihin. Ang pagkakatakip ng mga pagkakamali, ang mga nag-alsa laban kay Gimo ay ngayon nagmamano sa kanyang mga paa. Hindi ito agad-agad. Ang paghingi ng tawad ay parang mabagal na paghilom ng sugat. May mga nakatingin na may emosyon na nag-iba. May pagsisisi, may pagkalito, may labis na paghingi ng paumanhin. Si Gimo ay hindi agad nagdesisyon na umalis. Hindi niya kinalimutan ang mga nangyari. Lumabas siya upang harapin ang buhay. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng malalim na pag-iisip ang baryo. May naglakad papunta sa amin. Si Manggardo mismo ang unang nag-ako ng pagkakamali. Lumapit siya, humingi siya ng paumanhin sa harap namin. Maya, patawad. Sabi niya na may pagkabasag ang tinig. Maling-mali ako. Ang ilan ay umiiyak habang yumuko. Hindi ito basta-basta na palabas ng pagpapatawad. Ito ay mabigat na pagtanggap ng pagkakasala. May mga lumapit pa, mga kabaro na dati ay sumisigaw ng galit, ngayon ay napuno ng hiya. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak ng hindi malakas. Umupo ako sa tabi ni Gimo at napapanood ang mga tao na dahan-dahan nagsusumamo ng kapatawaran. Nakita ko si Nardo na nakayuko at sa kanyang muka ay klaro ang pagod at pag-aalala. Hindi nagtagal, may lumapit na babae, si Ate Nelia, at pinirmahan niya ang lumang palad ni Gimo. Ang sandali na iyon ay parang pag-iyak ng bukas. Mahabang paghinga at pagkatapos ay isang maliit na pag-angat ng muka. May pagbabago, kahit na parang pilat, may panibagong pag-asa. Ang pagbabalik loob ng baryo ay hindi agad-agad. May mga araw na may malamig pa ring mga titig, may mga gabi na may kaunting bulong, pero unti-unti, natutunan namin na tumingin ng mas malalim. Hindi namin sinisiwalat ang buong nangyari ng labanan sa kabuuan ng detalye. Ito ay personal at may mga sugat na hindi kailangang ilabas sa publiko. Hindi iyon pagtakip, iyon ay respeto sa pagkakaibang tulot ng panganib at pagnais hindi gawing kampanya ang kalungkutan. At sa loob ng buwan, nagsimulang umabot ang mga tao ng mga bagay para kay Gimo, mga gulay, mga itlog, kahit isang lumang kumot. Ang maliit na kabutihan iyon ang naging panibagong tulay para mabuo ang tiwala. Ako at si Gimo ay nagtagumpay sa pagharap sa mga pagsubok. Hindi naging madali. May gabi pa ring ako ay nagigising at nababalisa. Ngunit hindi kami nag-iisa. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti kaming nakaayos ng maliit na tahanan sa gilid ng baryo. Hindi na ang lumang kubo niya, kundi isang maliit na bahay na pinagtulungan naming gawin. Si Nardo, ang ilan sa mga kapitbahay, at si Gimo na nagtrabaho gamit ang kanyang mga kamay.
Minsan ako'y napapaisip, paano nangyari na ang dating babae na napuno ng takot ay ngayon nag-aalaga ng isang tahanan kasama ang taong pinakakinukwestiyon ng karamihan. Hindi ito isang simpleng kwento ng tagumpay, ito ay kwento ng patuloy na pagpili. Lumipas ang mga taon at nagkaanak kami. Hindi ko akalahing darating ang araw na may maliit na kaluluwa na tatawaging anak namin. Hindi ako magsasalita sa iyo ng eksaktong mga araw ng pagdadalang tao o ng pagluwal. Ito ay banal at tahimik na karanasan. Pero ang alam ko, puno kami ng pasasalamat at takot. Alam namin na may dalang kabawasan ang pagdating ng bata. May mga titig, may mga tanong. Ngunit mas marami ang nagulat at nagbigay ng tulong. Mga simpleng bagay tulad ng pagkain at pangangalaga. Ang aming anak ay lumaki na hindi alintana ang kwento ng mga nakaraan, ngunit may marka niya na hindi namin itinanggi. Siya ay bunga ng pag-ibig na ipinagbabawal sa mata ng iba, ngunit hindi huwad sa amin. Ang mga unang taon ng kanyang paglaki ay puno ng mga simpleng alaala. Siya ay natutong maglakad sa palibot ng aming maliit na bakuran, tumatawa sa tunog ng kuliglig sa gabi, at kumakapit sa aking damit kapag si Jimo ay wala. Napansin ko kung paanong sa kanyang mga mata, walang takot, may pag-asa. Siya ang naging saksi na ang pag-ibig, kahit ipinagbabawal, ay may kakayahang magbigay buhay at magpagaling. Hindi ko sinasabi na ang aming buhay ay perpekto. May mga araw na ang mga alaala ay bumabalik. Mga pagkakataon na may kakaibang pagtingin mula sa ilan. Ngulit may bagong katotohanan. Unti-unti, natutunan ng aming baryo na tumingin sa puso ng tao kaysa sa alamat na kinakanyang tinatawag na katotohanan. May mga pagkakataon na bumabalik pa ang mga usap-usapan, mga pagkainis na bulong sa palengke o mga matatandang tawa na gumagalaw. Ngunit kapag tinitingnan ko si Gimo, lalo na kapag hawak namin ang kamay ng aming anak sa paglalakad sa tabing daan, naaalala ko ang mga gabing kami lang sa dilim. Naaalala ko ang apoy na sumunog sa aming nakaraan at naaalala ko rin ang gubat kung saan kami lumaban. Ang lahat ng iyon ay naging aral. Hindi sapat ang takot para magpasya ng hustisya. Hindi lahat ng tahimik ay mapanganib at hindi lahat ng mabigat na marka ay dapat gawing batayan ng galit. Minsan, may nagpunto sa amin. Isang babae na noon ay kabilang sa mga nanguna sa pagsunog. Humarap siya kay Gimo at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ko malilimutan ang ginawa ko, sabi niya, at bakas ng luha ang bumabalot sa kanyang muka. Pero natuto ako, hindi ko inakala na makikita ko ang araw na iyon, na ang mga taong sumigaw ng galit ay ngayon nagbabalik loob. Hindi ko rin inakala na ang isang aswang na tumulong sa pagligtas ng marami at nagdusa para sa kanya ay tatanggapin muli ng mga kamay na dati siyang hinatak. At sa kabila ng mga pagkakamali, may malaki ring kabutihan. Nag-umpisa kaming magtulungan para sa mga sugatang kaluluwa ng baryo. May mga araw na sumisilay ang aking kutob, masiniyahan at magaspang, na baka may ibang panganib na magtatago sa anino. Ngunit ang pagkakaiba ngayon, ako ay nagiging mas matapang, hindi dahil wala ng takot, kundi dahil may kasama akong pag-asa. Alam kong hindi nawawala ang marka na dala ko. Hindi ko kailanman itinago ang bahagi ng aking nakaraan. Tinanggap ko ang sarili ko at tinanggap ako ng ilan. At sa pagdaan ng panahon, unti-unti ring tinanggap kami ng iba. Ang munting bahay namin ay naging isang simbolo ng muling pagtatayo. Hindi pang komersyal na kwento, kundi tahimik na pagbibigay buhay sa isang tahanan. Ang baryo namin ay hindi naging perpekto at ang mga sugat ay nanatili. Ngunit may pagkakaiba. Ang mga sugat na iyon ay may linya ng pagkilala at pag-aayos. Hindi namin ginamit ang dugo at takot bilang dekorasyon ng aming araw-araw. Ginamit namin ang mga natutunan bilang aral. Huwag basta maniwala sa tsismis. Tingnan muna ang ebidensya. Huwag hayaang ang galit ang magpasya sa hustisya. Ang aming pag-ibig ay ipinagbabawal sa mata ng iba noon. Ngunit sa puso namin, ito ay naging tulay. Ang pagiging minarkahan ko ay hindi nawawala. Hindi dahil may tanda sa aking katawan, kundi dahil may kwento sa akin na may bigat. Ang pag-ibig ko kay Gimo ay ipinagbabawal dahil hindi lahat ay handa sa ganitong kwento. Pero sa huli, malaya kaming magmahal. Kung may natutunan ako sa lahat ng ito, iyon ay ang katotohanan na ang takot ay madalas nagiging simpleng panimula sa maling pasya. At sa kabilang banda, ang pag-ibig, kahit ipinagbabawal, ay may kakayahang magpagaling at magbago. Hindi ko sinasabi na madali ang daan, madilim pa rin ang gabi at may mga anino.
Pero kapag may kasama kang humahawak sa iyong kamay ng tahimik, may lakas kang haharapin ang mundo. Bawat gabi, kapag natutulog ang aming anak sa tabi namin at naririnig ko ang huni ng kuliglig, pinipisil ko ang kamay ni Gimo at nagmumuni. May malalim na pasasalamat akong hindi maipaliwanag. Hindi ko sinasadya ang marka sa akin, pero ginawa ko ang pagpipili ang bumuo ng pamilya at magpatuloy. Hindi ko rin sinasadya si Gimo. Hindi ako mamimili ng sino man ayon sa alamat niya. Pinili ko siya dahil nakita ko ang tao sa likod ng katahimikan. At sa huli ng araw, iyon ang mahalaga, ang tao. Ang baryo naman, sa paglipas ng panahon ay natuturing magbago. May mga aral na itinanim namin, huwag magpadala sa takot, humanap ng liwanag sa gitna ng anino, at higit sa lahat, yakapin ang tao bago husgahan. May mga oras na nakikita natin ang malamig na kinis ng balat ng isang tao at agad mag-akusa, ngulit hindi natin nakikita ang sugat sa loob na siya ring nagmamadali magtayo ng tulay. Ang kwento namin ay hindi isang alamat lang. Ito ay kwento ng isang dalagang minarkahan, hindi lang ng pisikal na tanda, kundi ng karanasang tumatak sa kaluluwa. Minarkahan ako ng nakaraan, pero hindi ako pinigilan ng pag-ibig na hindi akma sa opinyon ng iba. Ipinakita sa amin ng buhay na kahit ang ipinagbabawal na pag-ibig, kapag itinatag sa pagkaunawa at pag-aruga, ay maaring magbigay ng bagong simula. Kung may kilala kayong kwento ng aswang sa inyong lugar o may mga karanasan na nais ninyong ibahagi, ilagay ninyo sa comments. Kung nagustuhan nyo ang kwento namin, na puno ng pagkatakot, pag-ibig at paghilom, i-like at i-share na rin para makarating sa ibang tao ang paalala. Huwag basta husgahan, magtanong muna. Maraming salamat sa pakikinig.